Hey guys, si Tecno Spark Go 1 yun ang number 1 smartphone para sa akin. Sa around 3,000 na presyo. Sa around 4,000 or even sa around 5,000 na SRP ng smartphone ngayon. Mahihirapan silang tapatan ang specs ng smartphone na to ngayon. Dahil para sa may 3,500 na presyo niya ngayon sa may Shopee, naka 4128 na version agad yan. Meron din siyang 364GB na version. 2799 naman ngayon sa may TikTok shop. Grabe guys, napakamurang smartphone pero naka 120Hz refresh rate agad. Syempre naka-punch hole na camera din. At kung paganda lang ng design, naku po guys, hindi kayo mabibigo dito kay Tecno Spark Go 1. Dahil napaka-elegant niya. Napaka-simple lang at napakaganda. Pero syempre alam niyo naman kung saan ginaya ni Tecno yan. At huwag kayong magpapaloko guys sa may camera ng Tecno Spark Go 1 dahil mukha lang siyang dual camera. Pero naka-single camera lang yan guys, na meron 13 megapixel. Pero wala naman akong problema dyan guys kahit naka-single camera lang yan. Kaysa naman ginawan dual camera ni Tecno yan. Tapos baka naman gawing 9Hz lang yung refresh rate ng display niya. Kaya mas okay na ako dyan. Single camera. Tapos naka 120Hz sa refresh rate. Mamaya na tayo mag-focus yan kay Tecno Spark Go 1. Isang mabilis na unboxing muna sa package niya. Ito guys ang box ng Tecno Spark Go 1. At mukhang minang-market siya. Na meron 4 years plus. Long-lasting fluency. Dahil may Tecno po ako dito guys. Para magawa 1 year pa lang to. Pero nakakaramdam na agad ako sa kanya na napakabilis niyang malobat kahit di naman ginagamit. Partida guys, naka 6,000 mAh battery pa yan. May bibigyan tayo ni Tecno ng mga optimization update dito sa may Tecno Spark Go 1 nga. Nang diretsong 4 years. At I think okay yan. Itong 4.5 GHz sa may Wi-Fi naman niya. Actually, majority naman ng mga smartphone ngayon. Meron naman ganyang klase ng Wi-Fi. Hindi ko lang sure guys kung bakit minamarket pa ni Tecno. Maybe alam ni Tecno guys yung number 1 issue sa karamihan ng mga item ng mga smartphone sa mga low budget nila. Dahil puro mga naka 2.4 GHz lang yung ibang mga smartphone ni Itel. Kaya kailangan nilang ilagay yan sa may Tecno Spark Go 1 para makita nyo ang ibig sabihin ng 4.5 GHz compared sa may 2.4 GHz. Napakalaki po ng difference na yan. Ito yung quick sample guys ng 2.4 GHz sa may Wi-Fi. Masyadong mabagal na yan ngayon. Lalo kung magda-download kayo ng mga applications sa may Play Store or manonood kayo ng mga simpleng YouTube videos lang or ng Netflix. Mabagal yan guys. Ito naman yung sample ng 4.5 GHz sa may Spark Go 1. Ang laki ng difference niya. Mabilis na yan kahit papano. Pero kung naka 5 GHz Wi-Fi naman tayo, ito naman yung sample niya. Napakabilis na yan para sa akin. Tapos ito naman guys yung sample ng Wi-Fi 7 sa mga high na mga smartphone. Ang limit lang dito guys is kung gano'ng kabilis ang internet nyo sa may bahay. Dahil kaya niyang umabot guys ng 2 GB mahigit sa may download speed niya per seconds. In short nga guys, para sa akin, kung titingin din kayo ng smartphone, mas okay na makita nyo kung gano'n mang kabilis yung Wi-Fi niya. Kung meron ba siyang 4.4 GHz sa may Wi-Fi. Dahil kung naka 2.4 GHz lang yan, medyo negative tayo dyan. Masyadong mabagal yan. At yung 5 GHz guys, masyadong mabilis na yan para sa akin. Ejector pin at paperwork yung mga nasa loob ng box niya. At meron siyang transparent na jelly case dito. Saka 10 watts sa charger, saka Type-C na cable. Supported pen guys ng 15 watts. Yan si Tecno Spark Go 1. Sadyang 10 watts lang talaga yung nilagay ni Tecno rito. Sa display naman is meron siyang 6.67 inches, 120Hz IPS LCD display. Pero syempre dito mo lang mapapakilabangan ng sobrang smooth na display sa mga default na mga application niya. Sa mga mismong home screen. Pero sa gaming, huwag na tayong umasa. Konti na lang guys ang bloatware ni Tecno dito. Sa kaulitin ko, 364 lang itong version ko ng Tecno Spark Go 1 ko ngayon. Pero nakakagulat din. Dahil napaka-smooth niyang gamitin. Mas mabilis pa siya compare sa ibang mga smartphone na merong 8GB RAM. Tapos mahina yung processor. Siyempre dahil ngayon sa magandang processor niya, na merong Unisoc T615 na processor. Same yan guys na nasa Intel P65. Kung pang Mobile Legends lang, wala naman kayo magiging problema dyan. Dahil goods naman na yung kanyang performance. At buti na din talaga guys. Same ng Tecno Spark Go 2024. XT naka-dual speaker pa rin itong si Spark Go 1. Isa ulit yan sa may pruweba na hindi natin kailangan ng maraming RAM na umaabot ng 16GB RAM. Tapos mahina naman ang processor. Tapos magugulat ka na lang pagka nag-games ka, still mabagal pa rin. Siguro guys kung gusto nyo ng Tecno Spark Go 1, rumake na kayo sa may 4128 na version. Dahil Mobile Legends pa lang at Call of Duty pa lang ang nalalagay yung games dito. Mapupuno na siya agad. Dahil napakalaki ng storage na kakainin ng Call of Duty guys. Wala pa tayong Facebook, wala pa tayong Messenger, at kung anong mga application pa. Mga picture pa at video, still napupuno na siya agad.
Saka mababagis ang settings ng Call of Duty Mobile pagka naka 3GB RAM lang. Pero kahit naka 3GB RAM lang yan, ay napakaganda ng performance niya. Para sa may 2799 na may presyo niya sa may TikTok. Kaya para sa akin, mukhang si Tecno Spark Go 1 na ang number 1 smartphone para sa akin. Sa around 2,000 na presyo at sa around 3,000 na presyo. Dahil yung specs ng Spark Go 1, mas maganda pa para sa akin compare sa ibang smartphone na Realme ngayon na mas mahal pa rito. Saka mas pipiliin ko pa ang Tecno Spark Go 1 compare sa may Tecno Spark 20C na merong 8256 na version. Kaso bulok naman ng processor na merong G36 lang. Dagdag ko na rin pala guys, merong 13 megapixel na back camera yan. Saka 8 megapixel na front selfie camera. Camera ang number 1 na tinipid ni Tecno dito. Kung gaano kaganda ang design ng camera niya, sa mismong picture ng camera. Huwag na tayong mag-expect na maganda rin. Dahil nga hindi naman siya ganun kagandahan. Saka I wonder guys kung bakit Tecno Spark Go 1 ang ginawang pangalan ni Tecno dito. Dahil actually kasunod nga yun ng 2024 na version. Dapat Tecno Spark Go 2025 edition to. Kaso lang alam ko na yung dahilan kung bakit. Dahil 2024 pa lang ngayon guys. Dahil wala pang isang taon mula nung nilabas yung Tecno Spark Go 2024. Dahil kung di ako nagkakamali guys, parang last December 2023 nilabas yung Spark Go 2024. Saka para sa akin guys, kung gamit nyo pa ang last year model ng Tecno Spark Go, hindi pa worth it magpalit dito sa may Tecno Spark Go 1. Dahil maganda pa rin naman ang specs ng smartphone na yan. Pero kung naka Tecno Spark Go 2023 ka, ito guys, pangpalit na yan. Dahil hindi maganda yung kanyang specs. Pag nagpalit kayo guys sa may Tecno Spark Go 1, malaking upgrade yung makukuha natin dyan. Ayun yun guys, yung mabilis na unboxing and review natin sa smartphone ni Tecno. Thanks for watching.